May tanong sa akin. Tanong ko lang tungkol sa lending apps na bugok na Ola. Nag-text sa akin na monthly ko daw babayaran. Download daw ako noon, and kapag na-download ko na, nag-fill out ako, bigay ko ng pic ng driver's license ko at selfie. Nag-success na agad, di ko man lang nakita kung magkano. Nakita ko na lang sa apps, 7 days lang. Utang ko daw nasa 6K, tapos binigay lang sa akin nasa 2,830. Ginawa ko, binalik ko na lang kasi napakalaki ng tubo. Binigyan niya ako GCash number at dun send. Pagkatingin ko sa apps, di pa din nawawala. May utang pa din ako hanggang ngayon. Panay text sila ng may utang pa ako. No po, kaya dapat kong gawin. Wag na lang sana pakita name ko. Nabalik ko naman sa kanila yung binigay nila sa akin kasi napakalaki ng tubo. Sabi na scam daw ako kasi di daw sila yon. Sabi ko, ayun yung nag-text sa akin. Tsaka alam nila kung magkano nakuha. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita nyo po, di ba? Hindi lang ho yung kumpanya mismo ang manloloko. Pati ho yung kanilang mga empleyado na rin. Nakita nyo? Scam na talaga dating eh. Di ho ba? Hindi sumusunod sa pinag-usapan. Nakita nyo? Iba yung sinabi doon sa nangyari. Tapos nakita nyo, nung binalik nyo, di daw ho nila nakuha. Napakawalang niya eh. Di po ba dito sa ating video, alamin po natin. Ano ba yung dapat natin gawin pagka naka-encounter tayo ng ganito? No? Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo mensahe. Okay. So sabi nyo nga po, no, may nag-message sa inyo, no, na Ola, at ang usapan ninyo is monthly, no, yung bayad. Okay. Tapos i-download lang daw po, tapos mag-fill up, tapos bigay lang kayo ng picture nung driver's license at selfie. Ang masakit, nag-successful agad. Napadala kagad sa inyo. O, dun muna tayo. Nakita nyo kung gaano kawawalang niya. Di po ba? May mensahe kayo. Talagang offeran kayo. Di ba? Ang offer, monthly. O, pagputok ng bola, sabi nyo, 7 days pagtingin nyo sa apps. Di po ba? So, false advertisement. Panluloko kagad. Scam. Di po ba? Kaya ako sabi sa inyo, huwag yung paniniwalaan tong mga to eh. Kasi yung mga yan, lahat ng panluloko gagawin sa inyo. Pangangakuan ho kayo ng langit at lupa niyan. Pagputok ho ng bola, impyerno, diretso ninyo. Ganun ho gagawin sa inyo niyan. Kaya sinabi ho impyerno, lahat na lang ho ng perwisyo. Gagawin niyang mga yan. Patutunayan ko sa inyo, nakita nyo, di ba? Nung nag-download nyo na, nag-fill out kayo. Pinadala nyo yung mga documentary requirements. Biglang nag-successful. Diba? Ang sabi, 6,000 daw po yung utang ninyo. Pero ang pinadala, 2,830. Ba, mahigit pang sa kalahati. Ay, sila na lang ang nabuhay. Di po ba? Nakita nyo kawalang yan yung mga yan. Kasi meron hong batas na napaka-importante. Which is yung the Truth in Lending Act. No, na kailangan fully disclose yung hinihiram para naiintindihan po nung nangihiram. Di po ba? Napakahalaga ho yan. Bangko nga ho, nakakwadro pa yan eh. Punta ho kayo sa bangko, pasok kayo. Makikita nyo doon, may nakalagay, the Truth in Lending Act. I-explain po doon. Uy, bakit sila ayaw nila i-explain? Ito pong dahilan. Kasi yan, pag yan, in-explain nila, pinuli disclose nila, bago i-disburse sa inyo, wala hong kukuha ng utang sa kanila. Bakit? Kasi tignan nyo ha, kailangan nakalagay doon magkano yung na-approve, magkano yung i-disperse, magkano yung interest, di ba? Gaano katagal. Pag nakita nyo kagad yun, hindi nyo nakukunin.
Di po ba? Which is, dapat ganun eh. Kaya nga, kailangan fully disclose. Alam mo kung ano yung pinapasok mong obligasyon. Di po ba? Kasi kailangan iplano mo yan eh. Obligasyon eh. Di ba? Hindi mo maipaplano ang isang bagay, di ba? O yung obligasyon na yon, di ba? Kung hindi i-discuss sa'yo. O ganyan yung ginagawa. At ito pa masakit. Nung mabasa nyo na, after the fact na i-disburse na sa inyo, nung makita nyo sobrang laki po, yung tubo, at napakalaki ng kinalta sa inyo, so ibinalik nyo na lang. Ang kawalangyaan po, nung ahente, no, nagbigay po ng numero at doon nyo naman po pinadala. Hindi ko naman kayo masisi. Di ba? Lalo kung first time ninyo. Pero ito po ang dapat nyong ginawa. Kasi doon sa app, meron ho yung reference number. Okay? Dapat doon nyo po siya pinadala. Okay? Sa sunod po, doon sa mga baguhan na nanonood, dapat ganun ho ang gawin ninyo. Wag ho kayong, tawag dito, tatalima sa kanila na, ito GCash number. Diyan mo padala. Hindi ho. May reference number po yan doon sa apps. Kasi nakita nyo po sa apps, di ba, kung magkano yung na-approve sa inyo, tapos magkano na lang receive nyo, di ba? Nandun din po sa apps na yun, yung reference number, dapat doon po kayo nagbayad. O doon nyo ibinalik. Na-scam ho talaga kayo. Malamang yan, nandun yan sa ahente. Yung pera na yan. Kayo talaga mga bugo at abusadong online lending na ahente. Nako, Maria Joseph, napakawawalang yan nyo talaga. Wala kayong budi no? Pati kapwa nyo, Pilipino, gaganyan ninyo. Maria Joseph kayo. Maningil kayo ng maayos. Kumbaga, magpautang kayo nung nasa tamang pamamaraan. Hindi ganyan. Lolokohin nyo eh. Diba? Di pala lolokohin, niloloko nyo. Tapos ngayon, sisingilin nyo. Pinadala dun sa diba? Sa pinadalang e-wallet nung kasama ninyo. Yun na singilin ninyo. Kasi may conversation naman yan eh. Ito po, yung conversation nyo po dun sa kasi SMS po yan, diba? I-screenshot nyo po lahat yun. Tapos, i-email nyo po yan sa SEC. I-complain nyo. Kasi inanon nyo kagad, sinulin nyo kagad eh. Actually, ito po yan ha. Ayon po sa mga mga natapagtanungan nating mga abogado and even po sa sa social media, di po ba? Dapat ang utang na pag-aagrihan. Okay? Pagka hindi na pag-agrihan, void yan. So, soli nyo na lang po kung magkano pinadala sa inyo. Ginawa nyo naman po, kaya lang unfortunately, hindi doon sa tamang payment channel na padala yung bayad. Talaga hong na-scam kayo. Kaya lang, kung meron ho kayong conversation, di ba, na dito mo padala, ganyan, screenshot nyo yun, padala nyo sa SEC, complain nyo, ba't doon nyo babayaran yan? Di po ba, binalik nyo na. Di ba? Di doble bukol pa, pagbabayaran nyo yan, kalukuhang malaki yun. Di ba? I-secure nyo po yung yung proof of payment po ninyo na ipinadala nyo doon sa ipinadalang e-wallet nung bugo katabusadong online lending apps na ahente. Di po ba? Kasi eto lang ho yan. Pagka sila nagdemanda, which is I doubt na gagawin nila dahil nga katakot-takot na harassment ho ang aabutin nyo dyan sa mga yan. Napakalaki ho ng kinaltas, di ba? So, hindi sila pupunta sa korte at mababalitad lang sila. Pero in the event, quote-unquote, kunwari ho, pupunta ho sila sa korte, pagkadalan nyo po yung proof na yon na may convo na pinadala ho ng ahente nila na dito ka magpadala ng pera o dito mo isoli yan, wala ho silang laban doon. Kasi may conversation kayo eh. Hindi ho tama yun. Di ba? Tapos, ayan, sinasabi pa ho, di ba, nung daw na-scam daw kayo. So, sila mismo nagsasabi na scam ho kayo. Kasama nila yun. Diba? Kasi hindi naman kayo makikipag-transact o hindi kayo magtitiwala, na manghiram kung wala kayo ibang nakausap dun eh. Di po ba? Siyempre, nanghihiram ka, may nakausap ka, diba? May nag-a-assist sa'yo. So, pagkakatiwalaan mo yun. Dahil unang-una, may dumating sa yung pera. Diba? May dumating sa yung pera. So, ibig sabihin, legit to. Kaya lang, syempre, nung mabasa mo na,
napakalaki nung kinaltas at laki ng tubo, nagbago ang isip mo, sinoli mo. Which is supposed to be, wala naman dapat pagbabago ng isip kung diniscuss kagad nila sa inyo. Hindi na dapat yun na isoli pa o ano man eh. Diba? Kasi actually, wala ho dapat usapin na pagsusoli ng pera kung yan po diniscuss agad. Di po ba? Hindi tama yun eh. Okay po. Kaya ako nagtataka ako dun sa isa pong vlogger na pwede naman daw isoli. Actually, hindi usapin to ng pagsusoli eh. 'Di ba? Kung yan diniscuss agad, no? Nang maliwanag yung magiging obligasyon, walang solian na mangyayari. 'Di ba? Ano ho yan eh, kailangan kasi sundin natin kung ano yung nasa batas. Nasa batas, dapat fully disclose. Kung fully disclose yan, ba't mo kailangan isuli? Kasi inagrihan mo eh. Diba? Ulitin ko po, sa abogado po galing yan, na pagkayan, hindi nyo inagrihan, void po, no? Yung transaction na yan. Diba? Yung gulatan na lang, pinadalang ka ng pera, balik mo na lang. Diba? Kasi hindi naman kayo, kumbaga, hindi niska sa inyo. O diba? Ano alam nyo dun? Diba? Kaya ho, pagka yung ganyan na, sa pilitan, kung ano ho yung pinadala, soli nyo na lamang po. Pero, pumunta kayo dun sa apps, tignan nyo po yung, tawag dito, yung reference number. Dun ho kayo magbayad. O dun nyo ibalik. Tapos, tabi nyo yung proof nyo. Yung proof of payment. Para at least, kung ano man na mangyari, ito, sinoli ko. Di po ba? Ulitin ko po, wala sanang solian na mangyayari kung yan is fully disclosed or kung nasunod yung the Truth in Lending Act. Now, ito po, dun sa nagpadala po ng mensahe. Ginawa nyo naman po yung parte ninyo eh. Di po ba? Pinagkatiwalaan nyo. Siyempre, kina-assiste kayo eh. Di po ba? So, ipunin nyo po lahat, yung inyong pruweba, no? Screenshot nyo, i-file nyo po ng complaint sa SEC. No, para po sila ang magfa-flag dun sa sa Bugo Katabusadong Online Lending para mapag-explain po ng SEC. Okay po? Tapos kung talaga na babahala kayo dun sa mga mensahe nila, tawag nila, ginawa nyo naman na yung parte nyo, na-isoli nyo na, magpalit na ho kayo ng SIM card. Di po ba? Hindi para kay pa yan, yung tiisin nyo, yung sinasabi sa inyo, yung ginagawa sa inyo. Diba? Iba po yung may peace of mind. Importante yan. No, mahirap po yung magkaroon kayo ng anxiety at depression. Hindi ho basta-basta gumagaling yun. No, kaya ho tayo ingatan natin yung yung ating kaisipan. Di po ba? Ang payo ko lagi, kung hindi naman kailangan, huwag kayong manghihiram sa mga bugok na yan. Kasi, tingnan nyo, dati nga, scam na, Di ba? Hindi lang yung kumpanya nang i-scam, pati empleyado nang i-scam na rin. Di po ba? So, bakit natin nahahayaan, na kontrolin ng ibang tao, 'di ba, yung buhay po natin. So, tama po yung ginawa ninyo, itabi nyo, i-complain nyo, ganun na lang pong gawin niyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.